Tumataginting na nasa 565 billion pesos o higit kalahating trilyon ang nagastos na ng gobyerno mula pa noong 2022 sa flood control projects. Itong ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang press briefing nitong Lunes sa Malacanang. At isa sa natuklasan ng Pangulo, there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. Imposible yan. kinuwestiyon din ni Ginoong Marcos ang pagkakaiba ng top 10 ng mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects at mga probinsya na itinuturing naman na flood-prone provinces ng gobyerno. Whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Pagdating naman sa mga kontraktor, nadiskubre ng Pangulo na malaking bahagi ng pondo para sa flood control project o halos nasa 100 bilyong piso ang napupunta sa iilan lamang. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. 5 of these 15 contracts are projects in almost all regions nationwide. Pero paglilinaw ng Pangulo, walang pinapasaringan sa kabila ng paglalabas ng listahan ng contractors. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of how this has been conducted. Sisikapin ng Newswatch Plus makuha ang panig ng mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo sa kanyang press briefing. Samantala, tinanggap ni Pangulong Marcos ang alok ni San Miguel Corporation Chief Ramon Ang na tumulong sa pagresolba ng pagbaha sa Metro Manila. Now, yung proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome. Because we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time. And, the man is an engineer. So I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. Bukas din ang Pangulo sa mga alok ng pribadong sektor na makatulong na solusyonan ang problema ng pagbaha. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang publiko na gamitin ang website na sumbongsapangulo.ph para ipagbigay alam ang estado ng libo-libong flood control projects. Ang isusulat ninyo doon sa report, ako mismo ang babasa. Dagdag pa ng Pangulo, wala siyang sasantuhin kahit pa kanyang mga kaalyado sa oras na may matuklasang katiwalian sa mga flood control projects ng gobyerno. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus, Malacanang.